yung mga pinapatupad po halimbawa na libreng sakay diyaan po sa Maynila, na-tap po ba ang inyong grupo para maging bahagi nito? Mayroon pong mga mangilan-ngilan, meron pong mga mangilan-ngilan. Pero batay din po sa datos ng reporte ng ating mga operator, ng ating mga driver, ay talagang napupunta talaga sa crudo. Kasi halimbawa yung sinasabi po ng Manila na 1,000 ay para sa crudo, yung 1,000 ay para sa boundary, yung 1,000 ay para sa driver. Pero pag tinignan po nila sa isinsya, batay po sa ilang mga datos, hindi na yung 1,000 po kasi halos sa 3 ikot lamang yan, 3 biyahe lamang ng ating mga jeepney. Kaya yung iba pa ay nagagamit din nila doon sa usapin ng crudo kasi kailangan nila magserbisyo talaga sa ating taong bayan, sa ating mga mamamayan. At ito pong mga libreng sakay na iniano ngayon ay hindi naman talaga ito yung magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan ng ating sektor, ng ating transportasyon, siyempre ng ating mga mamamayan, sapagkat anong saysay ng libreng sakay kung tuloy-tuloy din naman na tumataas na yung presyo ng petrolyo. Ito po yung ito yung ugat Ito yung ugat po ng krisis na dinadanas po natin sa kasalukuyan. Opo. Pero base po dun sa kwento ng inyong mga kasamahan sa Piston, na mga kasama dito sa libreng sakay, for example, dyan po sa Maynila, gagawin daw po kasing 3,500 yung ibibigay dito sa mga tsuper natin. Magkano yung naiuuwi nila? Kasi sa ngayon ay nakakapag-uwi po sila ng 300 pesos yung kanilang naiuwi. Ang isang ano lang talaga nito, itong libreng sakay po ng Manila, as Manila lang. Na sabi nga ay paikot-ikot ka lang sa Manila kasi hindi naman saklaw nila yung biyahe ng Cubao, yung Cubao Brito Cruz, yung Cubao Remedios, yung Cubao yung Pierre Cubao, hindi siya saklaw nung programa. Kaya yung inaano ng mayor ng Manila, yung talagang yung umiikot lang sa Manila yun. Sabi niyo po sa kasalukuyang presyo ng petrolyo, 300 pesos more or less yung naiuuwi ng mga kasamahan ninyo sa Piston. So gaano po kadami doon sa inyong mga miyembro yung kumbaga hindi na nakakabiyahe kung meron man dahil po dito sa patuloy na paglobo ng presyo? Sa ngayon po ay bagamat sinisika pa rin naman ng ating mga operator, pero ang pinaka po nito ay nagbawas sila talaga ng oras ng kanilang biyahe. Kung dati tayo ay bumibiyahe ng 12 to 18 hours, ngayon po ay ginagawa na lang nila 12 to 16 o 16 hours o 15 hours yung kanilang pamamasyada sapagkat talagang napupunta na lamang sa crudo. Dahil yung isang kalagayan po natin, kapag umabot po tayo ng mga 9 o'clock o 10 o'clock, ay minimal na lang yung ating mga pasahero. Kaya talagang nauobliga na rin silang huminto. Kasi pag ikot lang sila ng ikot, lalo silang walang iuwi sa kanilang pamilya. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.